dumarating. Amen. Hallelujah. Kaya mapalad tayo mga kapatid. Praise God. Nakilala natin ang ating Panginoon. Madapat lamang natin purihin at nakilain ng dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dahil sa kanyang kabutihan, mga kapatid, tayo po ay nananatili sa kanyang presensya. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Ang kagalakan ko, Panginoon, Ikaw ang kalakasan ko. Kalulatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Ang nanganguna, Panginoon, Ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, yuyuko sa'yo.
Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, amen, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Glory to God, amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Madami tayo sa prayer request. Kung meron kayo mga prayer request, ay pinarating dito ang prayer request. Complete healing kay Giancarlo Barquez, nilakad siya, ganun rin Mateo Alexander Lagrimas sa upo at lagnat at sa kasipon. Ating po pagpapay sa Panginoon yung mga laganat na yung mga sakit na kailangan natin dulog sa Panginoon ang ating mga prayer, ang ating dalangin sa Panginoon na ingatan at pagpasin ng Panginoon sa anumang mga sakit, anumang mga karamdaman. Amen ba? Hallelujah. Tayo po nalangin po sa Panginoon ang pagpalang Ama, Diyos sa mahimala. Ugat sa umagang ito po, Panginoon, ang kailangan po, Panginoon. Ugat ni Mateo Alexander Lagrimas, Panginoon, na pagalingin mo. God, ang kanyang katawan, alisin ang ubo, ang lagnat ng sipon po, Panginoon. Ganun rin po, Panginoon, kay Giancarlo na may lagnat. Lord, let your healing flow upon his body po, Panginoon. By your stripe, there is healing, Panginoon. By your stripe, there is healing in the name of Jesus Christ. By the blood of Jesus, there is healing, hallelujah, in Jesus' name. Lahat na sabihin, in Jesus' name. Lumaya sa sakit, lumaya sa mga karamdaman, at gumaling na ang ating mga katawan. Sa pangalan mo, Panginoong Isus. Sa pangalan mo, Panginoong Isus. O God, you sent your words to heal them and deliver them from any destruction, Lord po, Panginoon. Ayon po sa Psalms 107. Verse 20, salamat po, Panginoon. Lord, purihin, luwalagin yung pangalan, Panginoon. At lahat ng magawa sa langit at sa lupa, lulunod siya pangalan. At nila magkupisal na ikaw ang Diyos sa kalawalakihan ng Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, purihin ng Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sa ating pong pagpatuloy, our topic today is about altar of sacrifice. Ang altar ng sakripisyo. Ayon po sa Genesis chapter 8 verse 20, 12 at chapter 13. And Noah builded an altar unto the Lord and took every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offering on the altar. Verse 12, and God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. Verse 13, I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.
At tayo po ay mag-pray sa Panginoon. And hindi ko ulit magtumay tayo maraming sa Panginoon. Almighty God, bless niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita. Bless niyo po ang mga kapatiran, Panginoon, na naririto, God, dahil sumasamba sa iyo. O God, naiinit sa iyo mga salita po, Panginoon. Ang wala dito, Panginoon, idakong sila, na sila maging marugdog. O God, maglilingkod sa iyo na hindi maiwan po sa pagbalik niyo po, Panginoon. O God, salamat po, Panginoon, sa iyo pong pangako na iligtas niyo po ang bawat isa. Iligtas mo kami sa baha, iligtas mo kami sa lindol, iligtas mo kami sa sunog, iligtas mo kami sa tsunami man, o anumang mga kamatayan, anumang pisit, mga salot man, iligtas mo sa mga demolition, anumang po destruction man. Salamat po, Panginoon, iligtas mo kami sa kamatayan, anumang mga pisit, mga salot man, Panginoon, Lord. By your blood, we are healed, Panginoon. By your stripe, we are healed. By your blood, we are forgiven po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya po, Panginoon. Ugad sa umagang ito, Panginoon. Ugad niyanan ang iyong banal Espiritu Santo. Ugad, let your Sakana glory dwell upon this place po, Panginoon, Lord. Let the Holy Spirit fill everyone. Let the Holy Spirit, Panginoon, give satisfaction of everyone's souls po, Panginoon, Lord. The joy and happiness, Panginoon, and full of glory po, Panginoon. Salamat po, Ama, Panginoon, Lord. Lord God of Israel. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat na sabi, thank you, Jesus. Sa Lord, our hands to the Lord. Amen. Hallelujah. As we worship the Lord, God inhabits the praises of His people. Amen and amen. Puri ng Panginoon. Makapo tayo. Hallelujah. Ang Diyos ay nananahan sa Kanyang mga anak na magpupuri po sa Kanya. At sa Tagalog pa, ang binasa natin ang teksto sa Genesis chapter 8 verse 20. Ang sabi rito, ang Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Dito po sa Genesis chapter 9 verse 12, at sinabi na pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginawa ko sa iyo at sa lahat ng hayop. Verse 13, palilawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pag-ipagtipan sa inyo. Kaya ang nakikita natin kapag may ulan at mayroon pong rainbow o bahaghari, yan po ang covenant ng Panginoon. Yan po ang tipan ng Diyos sa sangkatauhan mula po kay Noe o si Noah na siya po ay matuwid na lingkod po ng Panginoon. At mula sa milyon ng mga tao, sila lamang na pamilya ang naligtas. 8 lamang sila ang naligtas. Ayon po sa 1 Peter chapter 3 verse 20 na 8 souls only were saved by water. Sa baha na yon o sa flood na yon. So, ang ating pong tatalakay ngayon about the altar. Kailangan natin na mayroon po tayong altar of sacrifice. At ang sakripisyo natin sa Panginoon ay bibigyan po ng halaga ng Diyos. Kung nagsakripisyo ka sa iyong pagtatrabaho, nagsakripisyo ka sa iyong pag-aaral, nagsakripisyo ka sa iyong mga gawain, lalo na higit sa lahat, ang Diyos ay magbigay ng biyaya at pagpapala kung tayo ay mayroon pong sacrifice. Kung mayroon po tayong mga silid na ating pinalagyan, mayroon pong dining room, at mayroon pong mga lugar na ating pong tutulugan, ngunit po kinakailangan mayroong lugar din na altar sa ating Panginoon. Yan po ang altar
at magsakripisyo ko kayo sa Panginoon. Amen. Magsakripisyo ka sa pag-ayuno, magsakripisyo sa panalangin, magsakripisyo ng handog ko sa Panginoon. God honors our sacrifice. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, ang ating pong pagpahalaga ng altar, ang sabi po sa Hebrew, ang altar in the Hebrew words ay misbits. Ang ibig sabihin, meaning the place of sacrifice. Misbits, ang ibig sabihin, ang lugar na pagsakripisyo. Hindi lamang yan, it is a killing of an animal for food or sacrifice offering. Ibig sabihin, pinapatay ang hayop para kung pagkain o kaya sakripisyong handog po sa Diyos. Sa Greek word, ang kahulugan ng altar in Greek ay kyosterion o kyosterion. Kyosterion, ang ibig sabihin ay the altar of burnt offering sacrifice. Kyosterion, ang altar na mayroon pong sinusunog na handog na sakripisyo. At there is an altar of incense. Mayroong altar ng insinso sa harapan ng Diyos. Kaya ang kahulugan, ang metaphorically o ang kahawig o ang isang alinhaga na kahulugan, the cross on which Christ suffered as an expiatory death. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay naghihirap bilang handog o kabayaran ang kanyang kamatayan. So, ang sakripisyo natin sa Panginoon, yan ang inaalay natin ang ating pong mga handog sa Panginoon, ang ating buhay, ihalay natin sa Panginoon, ang ating katawan, ihalay natin sa Panginoon. Ngayon, ang altar ay yan po ang nagsisignify na nagipag-ugnayan ka sa Diyos, magpapasalamat ka sa Diyos, maghandog ka sa Diyos. Kaya nga si Noe, pagkatapos ng baha na sila naligtas, sila ay naghandog sa Diyos ng susunuging handog, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya nagawa sa ng altar, ang altar of sacrifice. So kung mayroong mga bagay na nakuha natin sa Panginoon, magbigay ka ng altar of sacrifice sa ating Panginoon, magpapasalamat ka sa Diyos dahil ikaw ay niligtas niya, ikaw pinagaling niya, ikaw pinagpapala niya. Yan po ang ikinagalan ng Diyos ang ating pong altar of sacrifice. Amen? So kapag ang ating pong maging marunong sa Panginoon sa ating panalangin, ating pagsamba sa Panginoon, it is a sacrifice to the Lord sa altar po ng Panginoon. So in Genesis chapter 12, si Abraham, Genesis chapter 12 verse 3 and 7, at sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless them that bless thee. Pagpalain ko sila ang nagpapala sa iyo. At sabi po ng Panginoon, and curse him that curse thee. Susumpain ko ang susumpa sa iyo. And in thee shall all families will make of thee a great nation. Dahil sa iyo, ang lahat ng mga pamilya ay maging dakila bansa. Dahil sa pangako po ng Panginoon kay Abraham, na pagpalain siya at ang kanyang pamilya, at dahil sa pagpapala sa kanya at pagpapalain natin sila, idarami natin sila, pagpalain din tayo. Dahil ang sabi po sa Psalms 122 verse 6, pray for the peace of Jerusalem, for they that pray for thee shall prosper that love thee. Ang nanalangin sa kanila, ang nagpapala sa kanila ay paginhawahin. At ang sabi dito, and I will bless thee, pagpalain kita, and make thy name great, gagawin ang iyong pangalang dakila, and thou shall be a blessing of the earth, be blessed. Ikaw maging pagpapala sa
lupa. At sa verse 7, and the Lord appeared unto Abraham, at ang Panginoon ay nagpahayag kay Abraham, at ang sabi niya, unto thy seed, sa iyong binhi, I will give thee this land. Dahil sa iyong lahi, ibigay ko ang lupain ito. And there builded an altar unto the Lord who appeared unto him. Noong nangako ang Panginoon sa kanya, siya ay nagtayo na altar. Kaya, sa ating tahanan, kailangan meron tayong altar of sacrifice. Kung mayroon tayong kainan, mayroon tayong tulugan, kailangan meron rin tayong altar doon para mag-sacrifice sa Panginoon, sa panalangin sa Panginoon, maghandog ka ng panalangin sa Panginoon, maghandog ka ng magpupuri sa Panginoon, magpapasalamat ka sa Panginoon. Kaya dito ay lumapit kayo sa Panginoon, sumambot kayo sa Panginoon. It is an altar of sacrifice na bigay ng papasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, nung pinangakuan si Abraham, at siya ay nagtatag ng altar of sacrifice. And kay Elijah, if we will go back to Elijah, in 1 Kings chapter 18, verse 36, ang kasaysayan nito na si Elijah ay hinamon po ng mga propeta ng mga pagano, propeta ni Baal. Propeta sila, ilan sila ay marami sila, ngunit si Elijah lang nag-iisa. At ang sabi ni Elijah ay magawa tayo ng altar na handog sa Diyos. Kung sino ang tatanggapin ng Diyos na handog, siya ay tatawagin Diyos. So, ang mga propeta ni Baal, sila ay naghandog rin, gumawa sila ng altar, naghandog sila sa Diyos nila. Si Baal, alam mo si Baal, ayan. Ang si Baal ay, yun, tinutukoy na sisikan. Kaya pinauna sila ni Elijah na maghandog sa kanilang Diyos. Kaya mga pagano, kapag maghandog sila ay nagpupudlit, at sinusubatan nila kanilang mga katawan, sumisigaw sila, sumasayaw sila para tugunin ang kanila dasal. So, ang paghahandog sa Panginoon ay magsakripisyo. Kaya sumasayaw sila, sumisigaw. Mula umaga maghapon, wala rin tugon sa kanilang dalangin. Sabi nga nila ito, siguro natutulog ang Diyos niyo, sumigaw pa kayo. Sumigaw pa rin sila hanggang nagkasugat-sugat na sila, gulo-gulo na lang katawan, wala pa rin tugon ang Diyos nila na si Baal. At sabi niya, dahil natapos na yung panalangin, ako naman ay handog sa Diyos na buhay. At sabi niya, sa 1 Kings chapter 18 verse 36, and it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, matapos ng panahon o oras ng handog sa gabing sakripisyo, that Elijah the prophet came near. Si Elijah the prophet ay lumapit and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known that this day that thou, God in Israel, ikaw ang Diyos ni Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Ang panalangin niya nakaiksikan ng panalangin ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac, ni Israel. Nagawa siya ng altar, altar sa Panginoon, at inaalay niya, naglagay rin siya ng alay na paghandog. At sabi pa nga ni Elijah, baka sabihin nyo na may apoy ako rito, buhusan nyo ng tubig. Binuhusan nila ng tubig. Pagkatapos, baka sabihin nyo na may apoy dyan, buhusan nyo pa, naglawa na ang tubig sa altar, nagbaha na. Kaya siya nalangin.
na may silang panalangin niya. Pero ang Diyos ay tumutugon sa panalangin na matuwid. Amen! Hallelujah! God hear the prayer of the righteous. Amen ba? Kapag marami ka ng pray sa Panginoon, kapag kailangan ng manalangin ay instantly, kahit may lang, pero ang Diyos ay tumutugon. Kasi marami ka ng manalangin sa Panginoon, ang mahabang panalangin. Kahit silang panalangin ni Elijah. At ang sabi niya, hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, that thou hast turned their heart from heart back again. Pakinggan mo ako, Panginoon, na ang iyong mga tao, Panginoon, ay magbalik loob ang kanilang puso muli sa iyo. At may panalangin niya, and then the fire of the Lord fell, at ang apoy ng Panginoon buwaba and consume the burnt sacrifice. Sinunog ang handog na sakripisyo sa altar, and the wood, and the stone, and the dust, and licked up the water that was in the trench. Lahat po na naroon ay sinunog, sinipsip at natuyo ang nagbabaha na tubig sa paligid. Yan po ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! The fire of God, hallelujah, ay descend at bumaba ang apoy at sinunog at ang handog ay tinanggap sa Panginoon. Pagkatapos, all the people saw it, nung nakita ng mga tao, they fell on their faces. Sila ay nagpatirapa, and they said, the Lord, He is the God, ang Panginoon ng Diyos. The Lord is the God, siya ang Panginoon. Kaya ang dahilan ay nanumbalik ang mga Israel, ang mga tao nanumbalik. Kaya nakita nila ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ni Elijah. Sa ulit kapanahonan nito, hinahamon kayo ng mga Diyos ni Baal, ang Diyos na Diyos-Diyusan, kung sino ba ang Diyos na tumutugon sa ating panalangin. Kaya ang Diyos na pinagbilutran natin, siya ang Diyos na makapangyarihan. Tutugon sa panalangin mo, pagagaling ka ng Panginoon, palayain ka ng Panginoon, bigyan ka na ng trabaho, bigyan ka ng himala ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen ba? Siya ang Diyos noon at sa ngayon at magpakailanman. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen? Kaya ang sakripisyo ay mahalaga po sa Panginoon. Amen. Kaya, what does the altar of sacrifice do? Ano ang altar of sacrifice na gawa? Number one, it releases the power. Ang sakripisyo ay igawad ng Panginoon ang kanyang katugunan, lalo na ang kapangyarihan. In Matthew chapter 17, verse 20 to 21, ay ang sabi ng Panginoon, dahil wala kayong pananampalataya, magkaroon kayo ng pananampalataya kasi laki ng butil ng mustasa. Ngunit mangyayari lamang ito ang inyong mga panalangin na mapaalis nyo ang bundok nito papunta sa dagat. Kailangan nyo ang manalangin at mag-ayun. Alam ko, sabi kailangan natin ang manalangin at mag-ayun. Palanggan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We need to pray and we need to ask to the Lord. Amen ba? O nung tayo po ay pumunta doon sa Batangas, ang ating excursion, nag-pray ko sa mga nag-ayun para hindi tayo mapipinsala. Alam niyo po, pagkatapos natin umalis mga kapatid, may naluli doon. Dahil nag-overnight sila, pero ang mga anak na sa langin ay ingatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hinambang natin ang ating Panginoon. Yan po ang nagawa sa altar of sacrifice. Pangalawa, it breaks and revert curses. So, kung nasumpa ang bayan mo, nasumpa ang pagkatao mo, ay maalis ang sumpa. Si Sarah na baog, ay siya ay matanda na walang anak, 19 years old, na walang anak, ngunit po, naalis ang sumpa dahil nagsakripisyo si Abraham sa Panginoon. Amen po natin ang Panginoon.
Hallelujah! Mahupa ang sumpa, maalis ang sumpa kapag mag-sacrifice ka sa altar ng Panginoon. Pangatlo, it brings you into the covenant. Dadalhin ka ng Panginoon sa tipanan. Kapag magkaroon ka ng altar of sacrifice, kailangan mayroon kang covenant sa Panginoon. Amen ba? Kung mayroon kang covenant sa inyong asawa, kung mayroon kang covenant tipan sa iyong trabaho, sa iyong mga kausap, lalo na ang Diyos, mayroon tayong tipanan sa Panginoon, mayroon tayong covenant sa Panginoon. The altar of sacrifice ay yung sakripisyo sa Panginoon. God honors our sacrifice. Amen ba po rin natin ang ating Panginoon? Hallelujah. So, pang-apat, it entitles you to sworn blessing. Kaya nga si Abraham, pinagpala siya. Sabi niya, dahil sa iyo, pagpalain ang iyong pamilya, ang bansa, ang nagpapala sa iyo pagpapalain, ang nagsusumpa sa iyo susumpain. At stop the place. Aalisin ng Panginoon ang salot. Salot ng kahirapan. Ang kahirapan, salot niya. Salot ng karamdaman. Salot ng tagtuyo. Sayang ng kawalan. Itong yung pandemya, salot yan. Alisin ng Panginoon kapag mayroon tayong altar of sacrifice. Pangalit, it offers protection and defense. Bibigyan ka ng Panginoon ng depensa at protection dahil mayroon kang altar of sacrifice. 7, it offers divine secret. Ihayag ng Panginoon ang mga natagong sekreto po sa ating Panginoon. God will manifest all the secret. Praise God. Pangwalo, it provokes the natural fruitfulness. Magkaroon ka ng bunga. Praise God. Maging mabungahin ka. Ang siyam, it offers divine health. Magkaroon mo tayo ng kalusugan. Kung nais natin maging ma-healthy ang ating katawan, magkaroon ka ng altar of sacrifice sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Pagsampo, it result in overturning of captivity. Kung ikaw ay naalipin sa trabaho mo, naalipin ka sa amo mo, naalipin ka ng anumang bagay, kaya ang Israel ay napalaya sila nung sila nagsakripisyo sa Panginoon sa pagkalipin doon sa Egypt. Then rin, kapag mayroon tayong tipan sa Panginoon, magkaroon ka ng altar of sacrifice sa Panginoon, palalayanin ka ng Panginoon. Sakrisyo mo sa anumang bagay na pahirap sa iyo. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yan po ang magawa, ang sakripisyo natin sa altar ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen ba? Hallelujah! Kaya, in Leviticus chapter 6 verse 12, ang sabi nga ng Panginoon, the fire upon the altar shall be burned in it. Ang apoy sa altar ay kinakailangan lagi po magniningas. And it shall not be put out. Kailangan huwag maalis ang ningas sa altar po ng Panginoon. And the priest and sacerdote shall burn a wood on it every morning. Ang sacerdote o ang pari laging maglagay ng apoy doon sa altar tuwing umaga. And lay the burnt offering in an order of it. Magbigay ng handog tuwing umaga. And it shall burn thereon a part of the peace offering. Susunugin ang taba bilang handog ng kapayapaan. Sa verse 13, and the fire shall ever be burned. Ang apoy lagi pong magniningas upon the altar, and it shall never go out. Kailangan hindi lalabas ang apoy, lagi pong. Ibig sabihin, tuwing umaga, mag-alay ka sa altar of sacrifice sa Panginoon. Ang aalay mo, ang panalangin mo sa Panginoon, ang pagpapasalamat mo sa Panginoon, ang handog mo sa maghandog ka ng papasalamat sa Panginoon, maghandog ka, hallelujah, ang papasalamat sa Panginoon, panalangin sa Panginoon, lagi ka magnigas sa Panginoon, ang iyong panalangin, hallelujah, hindi ba? Kaya kasi sinabi po sa Luke chapter 18 verse 1, ang sabi niya, it is a parable that men ought always to pray and not to faint.
At siya ay nagbigay ng kalinhaga at sabi niya, kapag nalulupay-pay ka, ang gamot sa panglupay-pay ay panalangin. Mag-alay ka sa altar of sacrifice ng papuri sa Panginoon. Kaya kasi sinabi sa James chapter 5 verse 13, if any afflicted among you, let him pray. And any merry among you, let him sing song. So, kapag may nasaktan sa inyo, nagdalamhati, manalangin siya. Kapag gusto mo masaya ka, mag-aawit ka sa Panginoon. Sabi niya, kung may sakit kayo, manalangin kayo. Kung nasa niya ng langis, ipag-pray siya ng elder. Hallelujah. Upang, hallelujah, gumaling siya. For the prayer of the righteous man availeth much. Kung siya'y nagkasala, ipahayag niya kanyang kasalanan, ikumpisal niya kanyang kasalanan. Dahil, hallelujah, ang nais po ng Panginoon ay tugunin ang mga panalangin kapag mayroong ang altar of sacrifice sa ating Panginoon. At tuwing umaga, hallelujah, na magnalangis ka sa Panginoon, magdinigas ang iyong panalangin sa Panginoon, ang apoy ng Panginoon, hallelujah, magpanigas sa atin, hallelujah, magpasigla sa atin, magpagaling sa ating mga katawan na mayroong karamdaman. Inupurin natin ang ating Panginoon, hallelujah. Diba? Kaya, kailangan natin ng prayer sa Panginoon. Alam mo sabihin, prayer. Huwag tayong patamod-tamod sa panalangin. Kapag narito sa church tayo, pray ka sa Panginoon. Huwag tayong magpintuhan lang. We are here to pray, to have an altar of sacrifice sa Panginoon. Amen ba? Amen? Hallelujah! Ang sunod, in Leviticus chapter 17 verse 11, for the life of the flesh is in the blood. Ang buhay sa laman ay sa dugo. And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your soul. Ibinigay ko sa inyo sa altar bilang pangtubos sa inyong kaluluwa. For it is the blood that make it an atonement for the soul. Ang dugo ay pantubos sa inyong kaluluwa. Sa mga pagano, ang dugo, kinakain nila, niluluto, mga dilukuan. Iba naman, iniihaw. Pero, pinagbabawal ng Panginoon yan. Ang dugo ay buhayan. Ang dugo ay dapat yan ay ialay sa Panginoon patulong sa lupa. Yan po. Dahil ang dugo ay pagtubo sa ating kasalanan. Minupurin natin ang Panginoon. Kaya huwag ka nang kumain ng dugo kung ikaw kumain ka ng dugo. Kapag uminom ka ng dugo, kung anong kinakain man, at ang inihaw pa yan, pagsisiyan natin sa Panginoon, magkaroon ka ng altar of sacrifice sa Panginoon. Dahil ang dugo ay buhay, ang dugo pagtubos sa ating kaluluwa. Kailangan natin magkaroon ng tipan sa Panginoon na ang dugo na yun ng ating Panginoon ay naghugas na sa atin. Kaya hindi mo nakainin ang dugo. Huwag mo nang inumin ang dugo. Baptinga lang yan ang uminom ng dugo. Aswang lang yan. Kaya hindi na mo ang nalako. Sinisip-sip ang dugo natin. Diba? Pinagbabawal ng Panginoon. Kaya nga, ang buhay ay nasa dugo. Okay. There is a new way of worship. There is a new way of worship. Mayroong bagong paraan para tayo magsamba sa Panginoon. Sa Old Testament, sa tabernacle, ay mayroon pong way of worship. Sila ay mayroon sa sacerdote at pinakamataas sa sacerdote. At ang lahat ng mga anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon ay tayo lang maging maharlikang sacerdote. Pinagatuloy natin ang Panginoon. Maharlikang sacerdote. Kapag tinanggap mo ng Panginoon, maharlikang sacerdote ka na ng Panginoon. So, 1 Peter chapter 2 verse 9, we are a royal priesthood, a peculiar people, that we shall show forth our praises from darkness into His marvelous light. So, ang bawat isa sa atin na tumanggap sa Panginoon,
tayo ang mga mahalikang saserdote. Ngayon, ang mga bagong paraan sa pagsamba sa Panginoon, pagpasok po sa altar, sa tabernakel ng Panginoon, ang mga tao ay ibigay niya ang kailang handog po doon sa saserdote at maghandog sa doon ay susunugin sa altar of sacrifice. Yan tinatawag ng brazen altar. Altar yan ay inahandog yan. Ang brazen altar is a place of death and bloodshed. Sin had to be covered by blood before man could fellowship with a holy God. Para magkaroon ka ng ugnayan sa Diyos, kailangan maghandog ka ng alay na susunugin doon sa present altar. Altar of sacrifice. Para makalapit ka sa Panginoon, makipag-ugnayan ka sa Panginoon, makipag-fellowship ka sa Panginoon, para malukuban, matabunan ang iyong kasalanan, mag-alay ka ng handog na susunugin. Sa lumang tipan ay hindi na mapatawad ang kanilang kasalanan. Mababalutan lamang to cover their sin. Pero sa ating pagkutipan na ginawa ng ating Panginoon, hindi lamang na pinubos ang ating kasalanan, kundi natabunan, hindi lamang napatawad ang ating kasalanan, hindi lamang napatawad ang ating kasalanan, magkaroon na tayo ng access direkta sa ating Panginoon. Ay manupurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Yan po. So, ang bawat isa atin, hindi na kinakailangan ay magdala ng hayop na susunugin. Ang ating dadalhin sa Panginoon, ang ating handog sa Panginoon, hallelujah, ating katawan, kakayalin natin sa ating Panginoon. Praise God. Kung mayroon naman ang offering sa Panginoon, sa hallelujah, that's an offering sa Panginoon, ayan, hallelujah, yan ang kabahagi sa pagsamba sa Panginoon. Ngunit ang number one, ang iyong katawan, ialay mo sa Panginoon. Kung paano ang Panginoon ay inalay, hallelujah, ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya ganoon na lamang sinabi nga ni Paul sa Galatia chapter 2 verse 20, for I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth within me. Ay ako niya pa ako na kay Kristo, na ang buhay ko na kay Kristo na. And the life which I now live in the flesh, I live by the Son of God, who loved and gave Himself for me. Ang buhay ko na pinamumuhay ko sa akin naman, ay hindi na sa akin kundi kay Kristo na nagmamahal sa akin. Ibig sabihin, ang buhay mo ay iyan ang buhay ng ating Panginoon. Binago na tayo ng Panginoon. Inalay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Hallelujah! At ang buhay mo na sa Panginoon na. Binago ka na ng ating Panginoon. If it man be in Christ is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! A new way of worship. Pagkatapos ka nag-aalay ng handog po ng susunugin sa brazen altar, ang pari ay bago siya papasok sa tabernakel, sa loob ng tabernakel, kailangan siya ay dadaan sa brazen laver. Ang brazen laver, yan ang hugasang anso. It is a ceremonial washing of the breast was required before ministering at the brazen altar or entering the tabernacle. Bago siya pupunta sa tolda ng tabernakulo, kailangan maghugas muna siya ng kanyang paa at kanyang kamay. Hello? Ang application niyan sa ating way of worship. Hello? Nandiyan ka ba kayo? Ang application niyan sa way of worship na nag-alay ka, kailangan maghugas. Kaya nga, para maka-approach ka sa Panginoon, kailangan maghugas. Kailangan mo ay may panganak ka sa tubig at sa Espiritu. Kailangan mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesus para makapasok
ka sa tabernacle, bago makapasok ng presensya ng ating Panginoon, kailangan mo ang kapanganakan sa tubig. Amen ba? Hallelujah, hallelujah, amen. Kapanganakan sa tubig. Kaya nga, at sabi ng banal na kasulatan sa Mark chapter 16, verse 15 and 16, ang sabi ng Panginoon, go therefore and first every creature, willing to live in his baptized to be saved, and not to live in not sa libang. Mayon kayo at ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga nilang ang sumampalataya at mabautismuhan maligtas, ang hindi sumampalataya parusahan. Yan po ang way of worship na kalapit sa Panginoon. Kailangan ka maugasan, kailangan mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen ba? Amen. Hallelujah! Ay, mayroong tanong dyan sa ating kung di sinasabi, paano naman magnanakaw yan? Ay, magnanakaw ay nung sa cross ng Kalbaryo ay ay sabi na siya sa Panginoon, alalahanin mo ako kung naroon ka na sa iyong kaharian. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Today thou shalt with me in paradise. Ngayon ay sasama kita sa aking paraiso. Hello? Ang isang pagnanakaw ay ginausap ang Panginoon na kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo sarili, iligtas mo kami. Ang sabi ni isang magnanakaw, pareho na tayo pinaparusahan. Ngayon, siya walang kasalanan, tayo ay pinaparusahan. Kaya sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako nung buong na sa iyo kahit. Ang sabi ng iba, marahil, itong taong magnanakaw nito, backslider, kasi nalalaman niya may kaharian ang Panginoon. Hello? Kaya mga backslider, kapag may panahon pa na magbaligtas, kahit ganoon ka sa huling hantong na iyong buhay, pagsisiyan mo yung kasalanan. Amen ba? Amen ba? Pagsisiyan mo yung kasalanan. Amen. Ang sabi na iba, kung hindi siya backslider, ay sabi ng Panginoon, today thou shalt with me in paradise. Ngayon, isasama kita sa paraiso nung in-admit niya na siya yung kasalanan. Kapag in-admit mo ikaw ang kasalanan, tanggapin ka ng Panginoon. Hindi, paano naman, hindi siya nabautismuhan. Hindi siya nahugasan. Dahil ang bautismo yung paghugas, magbigay ng kapatawan ng kasalanan. In 1 Peter chapter 3, verse 21, ang sabi dyan, in like figure, don't baptism also save us, not washing of the water, not putting away the fruit of the flesh, but the answer of the good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Na ang bautismo ay kahawig, na hindi pagtanggal ng lubis sa iyong katawan, kundi kahilingan ng mabuting konsensya sa Panginoon sa pagkabuhay na magulit ng Panginoon. 1 Peter 3, verse 21. Kaya po, ito magnanakaw, ang magnanakaw ay hindi naman nabautismo. Sabi niya, alalahanin mo ang Panginoon kapag naroon ka na sa iyong kaharian. At sabi namin, ngayon, isasama kita sa paraiso. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng bautismo. Sino kasalanan? Tagapin ng Panginoon, hindi na kailangan ng bautismo. Hindi na ba kailangan ng bautismo? Kaya nga ang Old Testament, yan ay nagsalarawan sa New Testament. Ngunit, ang kautusan sa lumang tipan at ang kautusan sa bagong tipan hindi pa na-fulfill kapag hindi pa nabuhay ng magulang Panginoon. Kasi ang accomplishment ng pahinga siya ay namatay na ibig at mabuhay ng magulit. Kaya ang komisyon ng Panginoon, ang utos ng Panginoon hindi pa ay pinapairal. Ano ang komisyon ng Panginoon? Hello? Nandiyan ba kayo? Ano ang komisyon ng Panginoon? Ito sa Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20, ang sabi ng Panginoon, all power is given to me in heaven and the earth. Ang kapangyarihan ay binigay na sa akin sa langit at sa lupa. At ang sabi ng Panginoon, go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them observe all things whatsoever I have commanded you, and look, I am with you always, even unto the end of the world.
ang komisyon ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, ay applicable pa doon ba sa nung nagnanakaw na nakabayugo sa krus rin kasama ng Panginoon? Hindi pa, dahil hindi pa inutos ng Panginoon. Dahil ang commission na yun after the resurrection of Jesus Christ. In Matthew 28:19, it is the resurrection na nabuhay ng Panginoon. At in Mark chapter 16, yun ang pagkabuhay ng Panginoon. Eh ba? Is person, di kaya nga, hallelujah, ang commission, dahil ang Panginoon siya ang kautusan. Siya ang utos at siya po ang salita ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Na mayroon na tayong paraan para makalapit sa Panginoon. Kailangan ka mahugasan mo yung kasalanan. Kailangan ka lumabautismo sa kanal ng Panginoon. Yan ang way of worship and salvation sa ating pagpalaman natin ng ating Panginoon. Okay now? Hallelujah. Kaya may katanungan, ay applicable din. Hindi pa applicable sa magnanakaw kasi hindi pa ipinangaral ang komisyon. Amen ba? Nakuha nyo? Hindi pa ipinangaral kasi hindi pa nabuhay ng magulang Panginoon. Sunod. Ito po ang the golden candlestick. The golden candlestick, it provides light for the priest to perform duties in the holy place, and oil in the lamp burn continually. So sa golden candlestick, bilang ilaw noon po sa tabernacle, ay patuloy po magdiningas yan at hindi mawalan ng langis. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin laging magdiningas, hello, laging may langis sa Panginoon para magdiningas. Ano ba? Laging maginigas, laging may langis sa Panginoon. Kaya kailangan susuriin natin ang ating sarili kung mayroon kang langis ba ng Panginoon. Mayroon kang Espiritu ng Panginoon. Ang langis, yun ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Tanungin natin yung sarili, may langis ka ba? Ano yung sabi? May Espiritu Santo ka ba? Pwede natin pagkakalapanan ng tayo. Upang magningas ka! Upang magliliwanag ka! Ibig kang magliliwanag, nakikita niyong mabubuting gawa. Hindi ka maging katisuran, kundi maging pagpapala ka sa iyong kapwa, maging pagpapala ka sa iyong pamilya, sa iyong simbayan, sa ating sambayan, sa ating barangay. Hindi mo katisuran. Eh, ba? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Iyan po ang altar of sacrifice. So, ang altar of incense, it is the perfume of fragrance of incense that was offered to God twice a day, morning and evening. So, doon po sa altar of incense, insinso po, ang insinso, it signifies your prayer, my prayer. Siya po ang insinso doon sa tabernacle ay mag-aamuyan ng pabango, praise God, naghandog sa Panginoon twice a day, sa umaga at sa gabi. Umila po rin natin ang Panginoon. Pagising mo sa umaga, magbigay ka ng insinso sa Panginoon, matamis na mula sa amin. Pag habang ka matulog, magbigay ka ng matamis na mula sa Panginoon. Ang alay sa Panginoon, hallelujah! It is the incense of sacrifice, the perfume of fragrance. Yan ang alay natin sa Panginoon, ang panalangin natin sa Panginoon. Papasalamat sa Panginoon, hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Yan po. Kahit anong pagod mo, don't forget to offer an altar of incense sa ating Panginoon. Amen ba? Kahit pagod ka, kahit antok ka na, mag-offer ka pa rin ng altar of incense sa Panginoon. Pagpasalamat sa Panginoon. Ang panalangin mo sa ating Panginoon. Amen ba? Amen? May isang pagkakwento ngayon ng isang karaban doon. Gusto siya pulisin isang pulisan. Ay hindi siya matulog dahil paabak ko siya kasi tuwing umaga at tuwing gabi na siya open ng altar of incense sa panalangin na proteksyonan siya ng Panginoon. Isang gabi, sabi ng tulisan, may bakit? Di may butas. Sabi niya, nung nakapasok siya, sabi niya, anong ginawa mo dito? Bakit hindi kami nakapasok na may butas? Kasi po,
ay nanalangin ako ngunit dahil sa pagod na pagod ako sa pagtitinda ko, ang kapanalangin ako ng kaunti lang, maliit lang. Kaya may butas. Kaya kung isang pagod tayo, hindi natin nakapanalangin ng kumpito. Kaya salit na kukubi natin ng Panginoon, may butas. Kaya para walang butas, kumpituhin natin ang aral natin sa Panginoon. Kumpituhin natin ang panalangin sa Panginoon. Tapusin natin ang panalangin sa Panginoon. Kahit pagod ka, we need to offer, hallelujah, out of incense sa Panginoon. Ang panalangin sa Panginoon, amen ba? Purihin natin ang Panginoon, hallelujah, maraming ang Panginoon, amen. Ito po ang table of showbread. Table of showbread is a 12 globes of unleavened bread sprinkled with a frankincense with a new each Sabbath and eaten by the priest became a continual thank offering to God. So ang table of showbread, yan ay pagkain po ng saserdote at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Mayroon na pa-8 pa. At tuwing pinakain niya, kaya ni-renew niya tuwing Sabat, kapahingahan. Ang ating Sabat, hindi po Sabado ang ating kapahingahan sa ating Panginoon. Diba? Hello? So, ang ating pong table of showbread, anong table of showbread mo? It is the Word of God. Lahat ba sabi? Word of God. Kailangan natin basahin natin ang Word of God every day. Sino nagbabasa ng Word of God every day? Nasa kamay. Hello, guilty tayo. Ibig sabihin, nagkulang ang ating paraan sa Panginoon. Kailangan babasahin natin ang Word of God. Hallelujah, tumayan natin. Hallelujah. Yan ang ating pagkain. Palagi araw-araw. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, amen. Praise God. Ngayon, pag naganap na, mayroon pong tabing. Mayroon pong tabing sa tabernacle. Banal na dako at sa kabanal-banalan dako, holy place and holy of holies. Nung namatay ang ating Panginoon, when Jesus Christ died, the veil of the temple was rent from the top to the bottom. Napunit mula sa taas hanggang baba, hindi pababa pataas. Ibig sabihin ang pagbabago mula sa taas, pababa. Ibig sabihin, upang ang tao babago, ang Panginoon mismo ay bumaba. Nagpakababa ng katawang tao para mabago tayo. Kaya ba, nung namatay ang ating Panginoon in Matthew chapter 27 verse 53, ay the veil was rent from the top to the bottom, napunit. Ibig sabihin, wala nang sagabal. Anong sagabal yan? Ang kasalanan o sino bagay na kailangan na namamagitan sa iyo, wala nang mamagitan sa atin. Ang mamagitan sa atin, ang Panginoon. Ang iyong panalangin sa Panginoon. Pwede ka na mag-approach sa Panginoon. Pwede ka na panalangin sa Panginoon. Dahil dumaan ka na sa altar of sacrifice. Ewan po rin natin ang ating Panginoon. Manalangin na kayo sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen. Pagkapasok ko na sa panalangin na dako. Alam niyo po, sa Old Testament, kapag hindi ka karapat-dapat, pagpasok sa Holy of Holies, mamatay ka. Hello? Kapag hindi ka karapat-dapat, mamatay ka. Dahil, di ba? Walang minangin ka sa Diyos. Kailanman. Ngunit, sa Old Testament, ang pagpasok mo sa banal na dako, ang kabanabanan dako, kinakailang karapat dapat kakaya mga sa Old Testament, ang mga high priest, pinakamataas na high priest, mayroong lubid dyan. Kapag narinig lang ng priest na may kumikilimbang, mayroong kulimbang dito sa kanisa sutana, ibig sabihin buwas, kapag hindi na kumikilimbang, ibig sabihin, hindi sa karapat dapat, patay priest. Yun po sa lunong tipan. Kapag hindi ka karapat-dapat makapasok sa Holy of Holies, patay ka. Ngunit sa New Testament, hallelujah, lahat tayo ginawa ng Panginoon pagdapat para siya na mismo ay namatay ang inalay ang ating ang kanyang sarili para po tayo maligtas sa lupurin natin ng Panginoon. Hallelujah! Nung una sa Old Testament, kapag hindi ka karapat-dapat
may lupit na kapag namatay na ang high priest, hihilahin na lang yung sacerdote. At para siya hindi na mamatay rin. Salamat sa Panginoon, pinubos ka na ng Panginoon sa kamatayan. We are redeemed from the curse. We are redeemed from death. Kasi ang ulit kaaway ng Panginoon yung kamatayan. 1 Corinthians 15 verse 26, the last enemy shall be destroyed is death. Kaya nga, ang Ark of the Covenant, it is the most important object in the tabernacle. God's presence dwell above the mercy seat between the cherubim. Inside the ark, where the table of law, the pot of manna, and the Aaron rod that budded. Nandun po ang 10 utos, nandun po ang tungkod ni Aaron na namumulaklak, at naroon din ang tinapay na mana. Yan ang pagkain. Yun ang alalahanin nila. Yan ang covenant ng Panginoon. Ang sabi ng iba, doon sa tabernacle ngayon pong 2 cherubim. Kaya nga, nilagyan ko din yung 2 cherubim ng araw, 4 na ngayon, dalawa lang yun. Ngayon po, sa altar, mayroong cherubim yun. Ang purpose doon, hindi sinasamba ang cherubim. Doon ang presensya ng Panginoon. Ngayon po, ang presensya ng Panginoon bababa sa atin. Paano bumaba ang presensya ng Panginoon? Kapag magpupuri ka sa Kanya, magpupuri ka ng Panginoon. God inhabits the praises of His people. In Psalms 22 verse 2. Kapag hindi ka nagpupuri sa Kanya, nagkikwento ka lang dyan, nagpipix ka lang dyan, paano ka makatanggap ng Espiritu ng Panginoon? Hello? Kailangan purihin mo ang Panginoon. Hindi pa yung pangalaman ng Panginoon. Hallelujah! Yan ang nais mo ng Panginoon. So, good thing to come. Ang mabuting bagay na dumating in Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and to them that look for Him shall He appear the second time without sin and to salvation. Si Kristo minsan lamang ay inalay para dalhin ang ating mga kasalanan lahat. At sa pagbalik niya ay pagpahayag niya sa ikalawang pagbalik niya ay mawala na tayong kasalanan at ililigtas tayo ng Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Kaya pagbalik ng Panginoon, hindi na ialay na ng sarili, kundi ililigtas na tayo. Yan ang ating pag-asa sa Panginoon. Kaya ang bawat sa atin, mag-alay ng sakripisyo sa Panginoon, maging karapat-dapat sa Panginoon, parang maligtas. Amen. Hallelujah. Kaya manalangin sa Panginoon, inalay ng kanyang katawan. Siya ay nilagay po sa libingan at siya nabuhay na maguli. Ibig sabihin nabuhay na maguli, nabuhay ng Panginoon. Kaya ang ansyado sa lumang tipan at sa bagong tipan, ginanap na ng Panginoon. Ang lahat ng mga bagay sa lumang tipan, ginanap na ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Minsan lang ang Panginoon, hallelujah, namatay at hindi na siya sa magpakamatay, hindi na pakamatay ng Panginoon. Kaya ang halimbawa ng Panginoon ay siya ay namatay, nailibing at nabuhay maguli. Jesus, death, burial, and resurrection. So, minsan sinabi na nagpamatay pa, hindi ko nag-suicide ang Panginoon. Ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang sarili para sa ating katubusan. Purihin natin ang Panginoon. Amen! So, ang paraan para po tayo ay mag-alay ng altar of sacrifice. Anong gawin natin? It is a repentance. Lahat masabi repentance. Hallelujah. Mayroong 2 uring repentance. Mayroong 2 uring repentance. Sa Greek word, mayroong 2 uring repentance. Ang unang uring repentance, yan ang metamilomai. Si Judas nagsisisi. Kaya ang kanyang pagsisisi, metamilomai.
Anong ginawa niya? Nung siya nagsisisi, nagpakamatay. Hello? Pero ang amang pagsisisi, hindi ko hindi ko magpakamatay. Ang amang pagsisisi is mitaniyo, yung tinatawag, change of mind and change of direction. Buhay natin ang Panginoon. Change of mind and change of direction. Pagbabago ng pag-iisip mo. Pagbabago ng direksyon. Dati-dati ka doon sa sugalan, sa inuman, sa droga, sa kapamakan, doon ka na. Direksyon na sa ating Panginoon na magsisisi sa Panginoon. Ang pagpapasya mo, hallelujah, sa ating Panginoon. Kaya ang pagpapasya mo sa altar of sacrifice is to repent. Altar of sacrifice represent of repentance. Magsisisi kayo sa ating Panginoon. Sa ano pagsisisi? It is the death. And death is a surrender of a self-role. Isusuko mo ang iyong sarili sa Panginoon. Hindi ka na ang masusunod, kundi ang Panginoon na. Sunod, the blood of Christ called upon the Lord is confess your sin. Jesus' bloods, hallelujah, cleanses us. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and He is just to forgive our sins. Kapag pinahay mo yung kasalanan sa Panginoon, hindi mo kumpisa sa tao, kundi sa Panginoon. Sunod, magkaroon ka na ng tipan o covenant. Lahat masabi, covenant. Kaya ang altar of sacrifice, magkaroon ka ng covenant sa Panginoon. Ang covenant, it is a promise to love Him, to serve Him, and to obey Him. Magkaroon tayo ng tipan sa ating Panginoon na mahalin mo siya, paglilikuran mo siya, susundin mo. Paano mo mahalin ang Panginoon? Hindi lang, mahalin mo ang Panginoon pag may pera, pag wala kang pera, hindi mo na mahalin ang Panginoon. Paglilikuran mo ang Panginoon, kapag may kotse ka, pag wala ka na, hindi ka na magpupunta sa simbahan. Susundin mo lang ang Panginoon. Kapag malusog ka, kapag wala, may sakit ka, ayaw lang. Ang paglilikuran, kubilang sa Panginoon. Hallelujah. May sakit man, malusog man, dyan masusukat ang Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon sa buhay mo, kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Amen. So, ang sabi dyan, it is the restitution. It is a clear conscience. Ang paglilinis sa ating konsensya, so, atin na itaboy ang kasalanan, ang pagiging manggagaway mo, pagiging pagano mo. So, pagiging pagano mo, paano ang mga uring na ginagawa mo sa pagkatao. So, kapag hindi ka pa nabaptize, ay magbabaptize ka na sa pangalan ng Panginoon Isus sa kaligtas ng ating kasalanan. Dahil sa Acts chapter 2 verse 8, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Making Jesus our Lord and Master in the business of entering into the covenant with Him. Kung siya ang ating Panginoon at ang ating Master, makapasok tayo sa covenant na ito. Makapasok ka sa covenant na yan, praise God, kung nagsisisi ka ng kasalanan mo. Ano ba? Magsisisi tayo ng kasalanan. So, ang pagsisisi ng kasalanan, ang sunod po mga kapatid, ang sabi po sa Romans chapter 12, ang sabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable in the perfect will of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, hindi mo sa ayunan ang mundo. Ang kalooban ng Panginoon, na ialay mo ang iyong katawan bilang buhay na sakripisyo, banal, katanggap-tanggap sa Diyos. Yan ang reasonable na paglilingkod natin sa Panginoon. So, pag altar of sacrifice,
Kinakailangan huwag natin siyang ayunan ng mundo. Pag sa kayo ng mundo, ano kung sa kayo ng mundo? Kung ikaw ay sumusuot pa yan ng kasuan, hindi ka na sumusuot ng kasuan. Kung ikaw ay mahilig magmumura, ikaw na mahilig ng bisyo, ikaw mahilig umawit pa ng kamundo, hindi makalangit ng awitin mo sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi nag-alay ng panalangin sa Panginoon, ikaw mag-alay ka ng panalangin sa Panginoon. Kung ikaw ay wala kang mga salita ng Panginoon na memorya, kailangan mayroon kang salitang memory verse sa ating Panginoon para i-alay mo ang ating katawan sa ating Panginoon, ang ating isip. Hello? Pagbabago ng pag-iisip, ibig sabihin, ang ating nilay-nilay, ang ating pagbulay-bulay ay ang mga salita ng Panginoon upang magkaroon tayo ng mabuting kawakasan, magkaroon ng mabuting tagumpay. Kung ikaw nakababad sa anumang binababad, nakababad ka sa cellphone, panunood mo dyan, sa paglaro mo dyan, sa anumang trabaho, kinakailangan kababad ang ating pag-iisip sa salita ng Panginoon na ating pagbulay-bulay upang mapatunayan ito ba kung mabuti, katanggap-tanggap at sakdal sa kalooban ng Panginoon, katanggap-tanggap pa ang ginagawa mo, ang iniisip mo. Hallelujah sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Palakalan natin Panginoon. Katanggap-tanggap ba ang iniisip mo sa ating Panginoon? Ang panguli, praise God. Alalahanin natin, ang sabi po sa Revelation chapter 2 verse 4, mayroon akong bagay na laban sa inyo. At iniwan mo na ang inyong pag-ibig. Alalahanin mo kung saan ka nalaglag, pagsisihan mo, o kaya'y darating ako, aalisin ko ang ilawan sa iyong ilalagyan, liban na ikaw magsisisi. Bilang po kayo lahat. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Hallelujah, everybody. Let us pray to the Lord. Pray natin sa Panginoon. Idulog natin sa Panginoon. Let us offer the altar of sacrifice sa Panginoon na magiging karapat-dapat sa Panginoon upang hindi tayo mamatay. Siya sa atin natin ang ating sarili. Sabi natin, Lord, hallelujah, forgive my sin, Lord. Hallelujah. Change my mind. Change my direction po, Panginoon, na hindi lamang na pasensya ka na, Panginoon. Hindi lamang kayo, sorry, Panginoon. Hindi po sapat. Kailangan mo magbago ng pag-iisip. Hallelujah. Hallelujah. Maging fruitful ka sa Panginoon. Maging mapanalangin ka sa Panginoon. Iaalay mo ang buhay mo sa Panginoon. Hallelujah. Huwag ka na rin pasaway. Huwag ka maging kalisuran. Kundi maging halimbawa ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, mayroon akong laban sa iyo. Kinalimutan mo na ako. Kinalimutan mo na ang unang pag-ibig sa Panginoon. Hallelujah. Bakit hindi tayo nalalangin sa Panginoon? We need to pray. Lumuhod tayo sa Panginoon. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, forgive me, Lord. Buhayin mo ako, Panginoon. Buhayin mo, Panginoon, ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking kapwa, Panginoon. Iligtas mo kami sa lindol. Iligtas mo kami sa baha. Iligtas mo kami sa sunog. Iligtas mo kami sa mga salutman, Panginoon. Iligtas mo kami sa kapahamakan at sa kamatayan po, Panginoon. Hallelujah. Let us offer in the altar of sacrifice sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mayroong laban ang Diyos sa atin. Kinalimutan na natin ang una nating pag-ibig sa Panginoon. Kinalimutan mo na ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Come on! Let us pray to the Lord. Huwag mong kalimutan ang pag-ibig mo sa Panginoon. Let us pray to the Lord. Forgive us, O Lord. Forgive me, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung ikaw nakalimot sa ating Panginoon, alalahanin mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Kung hindi mo alalahanin, kung hindi mo pagsisihan, darating ang peste, ang salot, darating ang kamatayan. Alisin ang Panginoon ang hininga. Alisin ang pinang ilaw sa iyo. Alisin ang Panginoon ang biyaya sa iyo. Alisin, Panginoon, mga bagay na sa iyo habang hindi pauli ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Let us pray to the Lord. Lord, forgive me, Lord. Forgive us, Lord. Hallelujah. Forgive us, Lord. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Let us pray to the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
name, O Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Sige. Hallelujah, let us pray. Hallelujah. Hallelujah, let us pray to the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let us pray, pray. Hallelujah. 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 Bubuhay tayo ng Panginoon. Bubuhay tayo ng Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.